Kapag gumagawa nga ako ng bracelet, karamihan mag-isa lang ako. Pero minsan naman kasama ko si Warren. Kapag konti na lang yung stock ng bracelet, kinakailangan ko nang gumawa. Mabilis kasi tayong maubusan lalo na pag may mga event. Kasalukuyan nga akong gumagawa ng necklace dyan kasi ubos na yung stock natin. Dyan nga ako gumagawa ng mga paninda ko na bracelet, necklace at marami pang iba. What's up guys? Ako nga pala si Tin. Panibagong araw, panibagong pagpapala. Ganyan nga ang itsura ng table kapag gumagawa ako. Mapapa-oshi ka na lang sa dami ng tatapusin mo. Pero kahit ganon, napaka-solid. Yung kahit bulol-bulol na yung mga pantali na gagamitin mo. Magiging worth it pa rin yun kasi maa-appreciate nila yung mga gawa mo. Nasabi ko na nga sa nakaraang video ko na ito yung unang business ko. Bukod kasi sa paggawa ng bracelet, gumagawa din ako ng flower bouquet. Alam nyo ba, nung nagsisimula ako, sarili ko lang din ang kasama ko. Mismong sarili ko lang din ang sumuporta sa sarili ko. Kasi alam ko, nung una, walang maniniwala. Kaya naging matatag ako at hindi ako sumuko. Sa totoo lang, ang daming hindi naniwala. Ang dami ding hindi sumuporta. Pero anong magagawa ko kung ganun sila? Pero ang sa akin lang, basta makapag-provide ako ng para sa sarili ko at para sa aking pamilya. Kaya salamat sa mga taong naniwala at sumuporta. Ganun naman dapat, diba? Hindi ka mawawalan ng pag-asa kahit ida-down ka nila. Kaya kayo, kung nawawalan kayo ng pag-asa, laban lang. Ganyan talaga, kailangan nating harapin yung mga pagsubok sa buhay. Hindi naman tayo magiging successful kung hindi tayo dadaan sa mga hirap. Parte ng buhay ang mawalan ng pag-asa, manghina at masaktan. Pero hindi ibig sabihin nun kailangan nating sumuko. Tignan mo, gaya ko, alas 12 na yan ng gabi pero andyan pa rin ako, gumagawa pa rin ako ng bracelet. Tulog na yung mga kasama ko habang ako gising na gising pa. Pinipilit kong tapusin yung mga bracelet kasi kinabukasan kailangan pang ilatag. Ganun kahirap at ganun din ako magbigay ng effort sa paggawa ng mga bracelet. Sariling sikap at sarili naming gawa. Hindi kasi basta-basta, kailangan mo ding mag-isip ng design. Kaya kinakailangan din ng skills sa paggawa ng bracelet. Alam nyo ba guys kung paano ako nagsimulang gumawa ng bracelet? Sobra kasi akong nagandahan sa mga napapanood ko sa TikTok. Kaya nag-try din akong gumawa. Nag-order lang ako ng mga kakailanganin ko. Nanood ng mga tutorial. And happy to say na mabilis naman akong natuto. Naging happy naman ako sa resulta kasi maganda yung gawa ko. Kaya doon na ako nagsimula. Siguro isa din to sa mga plano ni Lord. Hindi naman niya ipaparana sa akin kung hindi ito isa sa mga plano niya. Kaya lagi akong nagpapasalamat kay Lord sa mga blessing na binibigay niya sa akin. Gusto ko din pasalamatan yung sarili ko kasi kahit ang hirap-hirap na hindi pa rin ako sumusuko. Tsaka salamat din sa mga taong tumatangkilik ng mga gawa ko. Yung mga kasolid kapuruselas natin dyan. Salamat sa inyo. Ito na pala yung mga nagawa ko. Medyo marami na din akong natapos. Nalagyan ko na nga din yan ng lock. Kailangan ko na lang iset aside by pair. Karamihan nga sa mga nagawa ko pang aesthetic. Kasi yun yung gusto ng karamihang bumibili. Kung nagtataka kayo kung bakit nagiba yung boses ko, sinisipon kasi ako guys. At yan na nga, sinet aside ko na yung mga magkakakulay. Para mas madali ko na lang maipak at may lagay yung mga cover niya. Next naman na ilalagay ko, kailangan ko siya lagyan ng background. Kung ano ang kulay ng bracelet, ganun din yung background para magkatandem sila at maganda siyang tignan. Ako lang bang nagagandahan sa purple kasi ang ganda ng itsura niya. Karamihan nga sa mga binibili nila is color purple, pink, and black. Meron din tayong mga couple bracelet na pwede nyong ibigay sa mga jowa nyo. Next naman na gagawin natin, kailangan na natin siyang ipak. Kasama ko na nga dyan si Warren sa pagpapak. Kasi kung ako lang mag-isa dyan, matatagalan pa tayo. Minsan kasi hindi ko din kaya kung ako lang mag-isa. Yan na pala yung mga outcome ng mga bracelet natin. Pwede din siya pang souvenir guys sa anumang occasion. Pwede siya for 18th birthday or pwede naman siya sa binyag. Pwede siya gawin token, lagyan mo lang siya ng sticker. PM nyo lang ako guys kung gusto nyong mag-order. Madami tayong iba't ibang design na pwede nyong pagpilian. Sa sobrang lakas ng trip ko, napag-isipan ko nga din lagyan siya ng background at red horse yung naisip ko. Maganda naman yung naging outcome niya. O kita nyo na, hindi madali ang paggawa ng bracelet, madami ka pang gagawin. Hindi pa dyan natatapos, kinabukasan naman hinatid na ako ni Papa kasi kailangan ko lang maglatag ng mga bracelet. Kailangan mo din siya ilatag pag may mga occasion para mapansin nila yung mga bracelet mo. O kita nyo na, hindi madali pero kailangan kong kayanin. Hindi kasi ganun kadali kitain yung pera, kailangan mo din ng sipag at tiyaga. Pero kung ikaw naman yung walang pake, inaasa ang lahat sa mga magulang, baka it's your turn naman para bumawi sa kanila. Huwag nating hayaan na sa ganitong paraan pahihirapan pa natin sila. Isipin mo, tumatanda din sila at humihina din sila. Hindi ko alam kung enough tong ginagawa ko para matulungan din sila. Kasi hindi naman araw-araw kumikita ako sa ganitong paraan. Meron din kasi yung time na matumal o konti lang yung benta. So dyan na nga na part, nag-aayos na ako ng mga
gamit. Inaayos ko na yung mga table kung saan ako maglalatag. Alam nyo, nung una hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para makapaglatag. Kasi minsan naaminin ko mahiyain akong tao. Pero dahil sa pagpupursige nakayanan ko, sinet aside yung hiya para lang kumita ng pera. Inaayos ko na nga dyan yung camera para makita kung paano ako maglatag. Isa lang to sa mga ginagawa ko kapag kailangan ko maglatag. Para din naman maging presentable sa mga taong bibili. Isa na nga ito sa mga routine ko kapag naglalatag ako ng bracelet. Buti na lang gumana yung utak ko kasi kung hindi, tambay pa rin ako hanggang ngayon. Although, tambay naman ako talaga kahit may business ako. Pero dahil kasi dito, kumikita ako kahit konti. Okay na yung meron kesa umaasa sa iba. Yung umaasa ka na nga sa iba, yung iaasa mo pa. Alam nyo, kailangan din natin maging aware sa mga paligid natin. Baka kasi meron tayong nasasaktan nang hindi naman natin alam. Malay mo, yung pagiging tamad mo, nahihirapan na pala yung mga magulang mo. Huwag tayong maging bingi-bingihan. Huwag tayong maging bulag kapag may nakita tayong nahihirapan. Anong silbi ng utak mo kung hindi mo pagaganahing mag-isip? At mas lalong anong silbi ng puso mo kung hindi mo alam maawa? Tol, hindi ka bumabata. Tumatanda ka. Kaya hanggat maaga, simulan mo na. Tignan mo sa akin, nagsimula din naman ako sa wala. Pero inunti-unti ko hanggang sa maging meron na. Diyan yun na part nahihirapan na akong iayos. Marami din pala tayong nagawa. Pero yung mga bago na lang ang ilalatag ko. Para naman makita nila yung mga bagong design natin. Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na to, may chance kang makakuha ng mga ipamimigay nating bracelet. Simple lang, mamimigay tayo ng 5 bracelet sa 5 tao. Una mong gawin, i-share mo lang tong video na to at mag-comment ka lang ng kahit ano tungkol sa vlog ko. At pipili ako ng 5 tao na makakatanggap ng bracelet. So na pang iniintay mo, i-share mo na at mag-comment ka na. At baka ikaw na nga yung mabibigyan ng bracelet galing sa akin. At kung sino man yung mapili, ipipm ko na lang gamit tong account na to. Baka kasi hindi ka pa binigyan ng jowa mo ng bracelet galing sa Porcelas. Kaya naman ito na yung chance mong makakuha ng bracelet galing sa Porcelas. Chance ko na din to na magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Kahit nagsisimula pa lang tayo sa pagbablog, salamat nga pala sa mga nanonood. Salamat din sa mga bumibili ng bracelet natin. Dahil sa inyo, nakakaipon ako kahit konti-konti. Gaya nga ng sabi ko sa mga last video natin, may pinag-iipunan ako. And hindi ko muna siya pwedeng sabihin sa inyo dahil secret pa yon. Basta abangan nyo lang yung mga vlog ko. Kasi dito ko siya ipapakita kung paano ko siya pinag-ipunan at paano ko siya pinagawa. Kaya sa simpleng pagbili ng mga bracelet at paninda ko, okay na ako. Basta may nakikita ako para sa pag-iipon ko. So paano ba yan? Kita-kits again for another Letag serye. Ako nga pala si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!